Nabanggit nga po namin kanina na ngayon ay World Typing Day. Kaya naman pag-uusapan natin ang sakit na kadalasang nararanasan ng mga writers at mga taong madalas gumamit ng kamay o daliri sa pagtatrabaho. Kung kayo po ay nakakaranas ng pagmamanhid, pangangalay o pananakit ng inyong mga kamay, baka po carpal tunnel syndrome na po yan. At para lubos po nating maunawaan ang carpal tunnel syndrome, makasama po natin ang orthopedic and sports surgeon na si Dr. Weston Pius Espiritu. Hello, Doc, and welcome sa Kada. Good morning, Doc! Morning! Okay, Doc, ano po ba itong carpal tunnel na ito? Okay, when we say carpal tunnel syndrome, it means na may naiipit doon na nerve. When we say nerve, para siyang ugat, pero yung ugat ang laman is blood, yung nerve ang laman niya is kuryente. So, naiipit siya somewhere here sa wrist natin. Okay. Yes. And how does it feel? Yung mga tao na nakakaranas ito, they usually experience na parang may mga pins and needles silang nararamdaman sa kamay. Okay. Especially dito sa 3.5 of the finger. No? So yung thumb, index, middle, and half of the ring finger, doon nila nararamdaman. Okay. Ang nararamdaman nila ay parang ngalay, numbness, parang tinutusok ng mga maliliit na karayom. Oo. Do they also become parang stiff? Parang hindi nila magalaw after a while? Yung mga untreated na carpal tunnel syndrome, no, it can lead actually sa weakness. So kapag nag-weak siya, so pakiramdam ng patient, like parang matigas yung daliri nila. Yeah. Sino yung mga madalas nakaka-experience ng ganito aside sa mga nabanggit natin kanina, Doc? There's a lot of causes kasi, no? Pero one of the most common cause niya kasi is overuse talaga. So madalas mo siya makita dun sa mga workers na like sa motorcycle, yung anything na... Pati riders pala. Kasi nakaganito the longest time, no? Nakaganon sila. And as long as nako-compress itong wrist and may vibration doon, like yung mga nagja-jackhammer, like the type. Sa construction. Yeah, they're very prone to develop. Sabi nila, Doc, hindi naman daw yung typing talaga yung yung problema, dahilan kung bakit ka magkakaroon ng carpal tunnel syndrome, yung position. Yes. It's not the movement of the fingers, it's not the typing, no? Pero yung position of the hand, na kapag nakalapag sa table na gano'n, nakakompress din yung carpal tunnel. So carpal tunnel is actually a part of our body? Yes, it's a normal part of the body. There's a tunnel here na doon lumalabas yung mga litin natin. So pag na-compress yun, so you'll develop carpal tunnel syndrome. So it can, ganun pala yun, Doc. Parang pag nakapirme yung mga kamay na naiipit yung carpal tunnel natin, doon tayo makaka-experience ng mga nabanggit nyo. Oo. Kasi parang na-experience ko rin to, Emma, pag nagbabike ako. Syempre, when you're biking, your hands are in one position for a long period of time. Kaya pala minsan nagpipins and needles. So what is the solution, Doc? Kailangan lang ba i-shift lang ng kaunti yung kamay? Kaya kung mapapansin natin, if we are talking, this is about biking, no? If you are talking about biking, di ba may mga gloves tayo? And kung mapansin natin yung mga gloves na yun, may mga pads sila. So that's the reason to protect yung carpal tunnel. Yeah. But even then, Doc, parang kailangan ko yata siya talagang i-move around din. Para matanggal yung film na nakakompress sa kanya. Okay. How about our other kadas, Doc? Wala naman yatang gloves for typing on a computer. Yeah, so one key talaga to prevent this, no? So of course, some of our kadas cannot go away from typing naman, no? So meron tayo mga nabibili na ergonomic na pads. So when you do typing, they put pads here, so nakaangat yung wrist nila. Meron din pala sila. Yeah. Halimbawa, na-experience nila yun, kahit may pads na experience pa rin yun, anong dapat nilang gawin nun? If ipinahinga na nila, naglagay na sila ng pads and wala pa rin talaga, baka nandun na yun sa mga medyo middle or advanced stage ng carpal tunnel and they really need to see their orthopedic surgeon na by that time. Natitreat naman to, Doc? Like, mawawala naman siya? There are two approaches kasi we can treat it conservatively. So meron iba ginagawa, nilalagyan lang sila ng splint
And the reason for that is kung overuse siya, so if with the splint, hindi gagalaw yung wrist, so mapapahinga yung carpal tunnel, hoping na mawawala yung inflammation or yung pamamaga sa loob. Pero kapag if all else fails na talaga, so we treat it surgically. So binubuksan yung carpal tunnel and we release yung mga nakaipit doon. Yes. Anong pakiramdam nung talagang severe na, Doc? Meron kasing mga patient na aside from the pins and needles, yung the simple na paghawak lang ng mug, hindi na nila magawa. Pag magbubukas sila ng doorknob, hindi na. Yung baso, nabibitawan na nila. So aside from the sensation, may weakness na. So yun na yung medyo candidate for surgery na yun. So, ano dapat ang gawin nila, Doc? Pag nakakaramdam na sila ng pins and needles? Pag nakakaramdam na sila ng ganon, there's a lot of causes. Pero since the most common cause is overuse, is rest talaga. Oo. Kailangan ba take breaks? Parang ano lang ba yan? 20-20 when you're staring at a screen, di ba? 20 minutes on, Rest. 20 minutes off. Yes, aside from doon sa mga ergonomic materials na pwede natin gamitin like the pads, the splints, so rest pa rin talaga. So from time to time, kapag medyo ngawit na siya, like pag nagbabike tayo, kapag medyo ngawit na, so you shift ng position. Oo. So parang ganun din. Meron bang food na nagte-trigger din dyan, no? One of the risk factor kasi is high sugar sa mga patient na diabetic. So if you have high sugar in the body, less yung risk as compared sa overuse, but there are still some risk kapag masyadong mataas yung sugar mo sa katawan. Kailangan mag-ingat din yung mga kada Yes. natin. Oo. And how is it different, Doc, from halimbawa rheumatism or arthritis? So the difference is, pag arthritis kasi the problem doon is yung mga joints yung mga kasukasuan natin. So Okay. ang pasyente, ang nararamdaman niya, parang matigas yung mga daliri niya. So kapag difference naman between stroke and carpal tunnel, kapag stroke naman, the problem doon, may weakness. And sa carpal tunnel kasi medyo specific siya So dito siya sa first 3 digits natin Okay. Pag sa stroke, generalize yun lahat, usually half of the body. Okay. Meron bang mga dapat kainin ang nagkaka-experience ng carpal tunnel syndrome, Doc? Wala namang specific, walang specific food that can prevent this or can treat yung carpal tunnel syndrome. Okay, so Ems, punta tayo sa... Meron na tayong mga babasahing information, Doc, na pinaniniwalaan ng ilang mga kada natin at kakailanganin namin yung tulong nyo, mga kada. Hawak nyo na ang fake or fact. So, sasabihin nyo lang kung fake ba or fact yung information na babasahin namin. Una, ang paliligo matapos gumamit ng computer ay nakakapasma kaya namamanhid ang mga kamay. Fake or fact? Fact ang paniniwala ng ating kada squad. Doc? And Doc, what can you say? Okay, so medyo controversial ito, no? Magagalit yung nanay ko pag tinanong ako ito. No? Patawarin niyo ako, pero this is fake. There's no such thing. I'm sorry. There's no such thing as pasma. Walang nasusulat na ganun sa libro. So, hindi talaga. Saan libro ba kasi nabasa ng mga nanay natin at tagal mga na lola nun natin? Parang sasabihin, Yeah. wag ka manang maligo, mapapasma ka. Kaya Ikaw wala na naman. tuloy naliligo. Oo. Natatakot na sila mapasma. Bawal maligo after gym, di ba? Oo. Wala rin katotoran No. yun. Okay. Maligo po Sorry. tayo para hindi po tayo mabantot. Tayo naman, para hindi magalit, sumusunod na lang. Parang, Yes. okay, sige, 5 minutes. Okay, next, ang pagbababad ng kamay sa maligamgam na tubig na may asin ay nakakawala ng pagmamanhid at pagkirot. Anong say ng kada squad? Is Fake this or a fact? fake or a fact? Is this a fake or a fact? Is this Naguguluhan fake na or sila. fact? Fake ang sabi. What can you say, Doc? So yung pagbababad sa maligamgam na tubig is actually a fact. So there are certain studies na nagsasabi na kapag nilagay mo yung kamay mo sa maligamgam na tubig,
It will soften yung carpal tunnel, it will soften yung mga litid as well as the nerve. So kung lalambot sila, magre-relax yung mga muscle, madidecompress sila doon sa tunnel, mawawala yung pamamaga. Eto, Doc, may asin. The asin it's fake, no? So, Yung asin Oh, na maligam. it's the maligamgam na tubig na pwede. Tama pa rin daw sila, Doc. Okay. Para nyo nang minarinate yung kamay nyo pag nilagyan nyo ng asin. Lagyan na rin ng bawang, suka, toyo, at gawin yung Actually, may nabasa pa ako, you put Epsom salt doon sa Yun, maligamgam na tubig. Totoo ba yun, Doc? Kasi yung mga Hollywood stars, bago sila magpunta sa isang malaking event, pinupuno nila ng Epsom salts yung kanilang bathtub. Pero kasi there's no scientific evidence to that Ano bang ginagawa ng Epsom salts? So they say kasi Parang na masarap yung sila. the general rule kasi is where salt goes, water will follow So if you put a lot of salt around you, the water daw will diffuse from your body going out. So madidecompress sila. But again, it's walang scientific evidence yun So, Anecdotal lang. yeah. Oo. Pero naman yung asin, gamitin na nila sa pagluluto. Pero yung maligamgam, pwede. Yes, Nakakatulog. that Maligam-gam is lukewarm, right? Tama? Okay. So, hindi masyado mainit, Mainit. at hindi rin malamig. Yeah. Yun. Eto naman, next. Tama kayo doon. Huwag na kayong Tuwa sila. Nalulungkot sila doon. Ay, bakit ba ganun? Eto na, next. Ang pagbabasa ng kamay matapos mamalansya o magluto ay nagdudulot ng pamamanhid at pagsakit ng kamay. Fake or fact? Fact daw, Doc. What Doc. can you say? Okay, so it's fake again. Oh! Just like the pasma, no? Pagligo. Yung pag matagal na pagpaplansya, that's the one that can cause numbness, no? Pero yung pagligo or yung pagbabasa after pagplansya, it's Walang not kinalaman connected yung at all. pagbabasa. Yeah. Okay. Lumaki ako ng ganun, Dok. Pagkatapos mamalansya, huwag magbabasa ng kamay. Oo. Yes. Yung mga yaya namin, ayaw talaga. Diba? Kung naglabas sila, hindi sila pwede mamalansya on the same day. Kinabukasan na. Oo. My dad, Ayan na, doktor na nagsasabi, ha, Day. actually, Baka my dad mag-message said, yung mama mo mamaya, Dok. galit na siya. Actually, Tsaka yung yaya mo, Dok. my dad said nga na kapag galing ka sa shoes and then basahin mo yung paa mo, it will shrink So, Ngayon ka lang Bakit na- parang hindi pero naman I guess hindi Now's naman. your time. Baka ito Now you na yung know. time para lumiit yung So it's not. Pero walang It's not katotohanan. true. Okay, fake po yun. Ito pa, ang masahe at paglalagay ng liniment ay nakakawala ng pagmamanhid at pananakit ng kamay. Fake Ano or masabi fact? niyo dyan? Fact ba daw, Doc? Yan, agree tayo dyan. It's a fact. Wala namang premyo, huwag kayong mag-alala. Na-excite sila pag tama. That's a fake, yung may premyo. Kasi if you do massage, you will stimulate yung mga blood vessel na magbukahan silang lahat. So kung maraming blood na magra-rush in that area, lalambot yung muscle, magre-relax sila. Together with the liniment, they will adjust the temperature. So iinit just like the lukewarm water. So magre-relax yung mga muscle. If there's relaxation, madidecompress ulit yung carpal tunnel, mababawasan yung pagmamanhid. Ganon. Dok, meron bang way para malaman natin kung meron tayong carpal tunnel syndrome? Aside from the pamamanhid, parang may nakita Na ko test? kanina na ganito. Yeah, may mga tests na we do para ma-diagnose kung may carpal tunnel o hindi. Meron tayong tinatawag na yung like that. We call it Palen. Now, Palen test, if you do it like this, when you do this for like 20 seconds, so mare-reproduce mo yung pamamanhid niya. So, meron din tayong reverse Palen. Ganito naman yon. So, you do this 20 seconds, so mare-reproduce mo rin. So in your clinic, Doc, meron kayong mga PT sessions that relieve or lessen carpal tunnel syndrome? Yung PT or yung rehabilitation medicine, it's part of the conservative management ng carpal tunnel syndrome. So that's the first line naman always. Okay. So kapag wala talaga, after all the rehab, after all the night splints, that's the time na we will discuss about surgery na. Yun. Kaya, nako, mabuti ng
magpatingin agad-agad para, di ba, Doc, masolusyonan na before that happens. Kasi nakakatakot yung surgery, no? Yes. Yun yung pinaka-nakakatakot. Kaya naman sa mga gusto magpa-consult or may karagdagan pang katanungan sa'yo, Doc, saan ka ba pwedeng makontak or mahanap? Matatagpuan niyo po ako sa 4 na ospital. Number 1 sa St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig, sa San Mateo Medical Center sa Rizal, sa St. Michael Family Hospital sa Marilao, Bulacan, and lastly sa Fatima University Medical Center sa Valenzuela. Or you can follow me sa Facebook page, Ortho Sports MD. Yan, Ortho Sports MD. Thank you, Ano Doc. pa po yung mga ginagamot nyo, Doc? Mga sports injuries? Yes, mga napunit na ACL sa basketball, mga nabalian. Ayan, magpakonsulta na kayo kay Doc. At mga kada, wag po kayong magpatalo sa carpal tunnel syndrome. Sa tamang gabay at paggamot, maaari nating maibalik ang normal function ng ating mga kamay at magkaroon ng maginhawang pakiramdam. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment